nagtalaga ng mayaman na, okay, na Aboitiz. Sino ba si Aboitiz? Si Aboitiz po ang asawa niya na ay nagngangalang si Bettina Araneta Aboitiz. See, imagine mo, in-appoint ni Kuting, si Sabine Aboitiz at ang asawa ay Araneta. Nakamag-anak ni Greggy, pinsan nila ni Greggy Araneta at ni Lisa Araneta at ng kapatid niya ng mga Araneta. So you connect the dots. Kaya kahit anong gawin na pababae ng kuryente, walang magagawa kasi it's purely family vested interest. See? Lingin sa inyong kaalaman na ang mga inappoint ni Kuting Jr. ay talagang mga kamag-anak ni Lisa karamihan. Ito yung nakikinabang. Actually, may pinost si Sas. Okay? Dito ko na, nung nakita ko yung, ni Sas, yung post, sabi ko, iulat ko nga uli ito kasi nakita ko si Sabina na nasa helicopter. May pinost siya. Naku, live din pala ang sabay pa kami. Sorry, Sas, hindi ko alam na live ka. Okay, mayroon siyang pinost dito tungkol sa, ito. Okay, may pinost si Sas na, what do you call it? Itong illustration na kung saan pinapakita ni Sas dito na si Don Pedro Cuangco, okay, na asawa ni Rosario Cacho, na pinsan ni Lisa, okay, di ba, ito muna, magulo. Si Don Pedro Cuangco ay uncle ni Noynoy Aquino at uncle din ni Liza Araneta, okay? Si Don Pedro Cuangco ay kapatid, okay, ni Cory Aquino, eldest brother. So, kaya nga sabi ni Sas yata dyan, yung mga pula at saka dilaw, nagkakangkangan, yung kanyang word doon. So, see that, talagang connected ang dilawan at itong, well, they're not pulawan ang tawag. Kasi, even before the election mga palangga, ang mga kapatid ni Lisa Ahas Arantas Mugs, ang kinampanya nila ay si Lenny. To make sure. So imagine mo, yung mga kapatid ni Lisa, na mga girl, may mga picture pa natin papakita. Mga kapatid niya, ang kinampanya si Lenny. So tumaya sila kay Lenny, tapos yung kapatid nila, kunyari, asawa talaga si Kuting, wala tayong magagawa. So actually hindi ko to alam eh. Nung nagka-campaign tayo, hindi ko to alam, medyo naging nabudol nga tayo. So, talagang gisang-gisa sa sariling mantika ang Pilipino. Okay, gisang-gisa talaga. So ngayon, mga kababayan, magtataka kayo kung bakit tumataas ang presyo ng mga, ng kuryente. Yan ang unang-unang sinasabi ni Kuting sa akin nung siya in-interview ko. Pababain natin ang kuryente. Patutukan natin ang mga infrastruktura, digital chuchu-chuchu, alagaan natin ang agrikultura. Ano nangyari sa agrikultura? Naging smuggler sila. Kamag-anak nila ang smuggler. By the way, speaking of smuggler, speaking of Michael Ma, okay? Yung China Unified Enterprises na kung saan kasabwat si Martin Araneta at si Lisa Araneta ay nagki-cater din ng energy business. Okay? So, kita mo sahod nilang lahat. Department of Energy, connection kay Aboitiz na pinsan ng asawa ni Lisa. Okay? Then may business sila, China, Philippine Unified Enterprises. So, kumbaga, na umbrella. Kumbaga nasahod nilang lahat. Okay? Kumbaga, di ba sa payong, pag binaliktad mo yung payong pag umuulan, sasahurin mo lahat ng grasya ng Diyos. Sasahurin mo lahat ng tubig. So, shoot na shoot sa banga. So, nakita mo, yun ang kaya hindi babangon ng Pilipino. Hindi pa yan. Ang dami pa. You talk about DSWD. Nandyan si Josefina Monina Romualdez na pinsan ni Kuting. Ang asawa ni Little Amy. Diba? Lahat, diba sabi ko sa inyo, iba na mga kamag-anak ni Lisa Smugs na walang trabaho ay nakalagay sa mga payroll ayon sa ating Puting Ahas. Pero itong mga dinidiscuss natin ngayon, mga kababayan, ay malinaw pa sa sikat ng araw na ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Okay? Traidor
Traidor ang gobyernong ito. Kaya ngayon, tumataas na naman ang kuryente, laging tumataas, kasi this is purely family business. Oligarchs business. They're making money out of your money. Pilipino ang kawawa dito. Tapos ngayon, di ba, may napanood ako sobrang tipid. Okay, sobrang tipid. Diyan sa balita, sobrang tipid na Ale. Sabi niya dati nagpapamanicure siya. Ngayon hindi na siya nagpapamanicure. Nililinis-linis na lang daw niya yung sarili niyang kuko kasi sobrang taas ng mga presyo ng bilihin at sobrang taas ng bayad nila sa kuryente. So see, hindi ito ang pinangako ni Kuting sa atin. Right? Everlasting champions, thank you. Cotton Fin, thank you. Right? So, ayan. So, nakikita ninyo. So, ngayon, mga kababayan, sa kabila ng bunganga ako dito, okay, sa kabila ng bunganga ni Maharlika, patuloy pa rin ang pangloloko ni Lisa at ni Marcos Jr. Diba? Ginagago nila yung Pilipino. Kung natatandaan ninyo, ang binanggit ni Lisa Smugs na madama na po hindi na po uso ang mga mapanira. Hindi na po uso ang mga masasakit na salita. So, actually, nasasaktan sila. Okay? Nasasaktan ito. Hindi ako makalimutan ito minuto. Kaya nga, gumagawa siya ng paraan, gumagamit siya ng mga proxying tao para gipitin ako. Kaya nga sabi ko, kakaladgarin natin ang pangalan niya kahit sa Mars. Okay? Si Liza Ahas Smugs, kakaladgarin natin ang bunganga niya kahit sa ibang planeta kung merong pwedeng pagkaladgarin doon. So, dahil gusto nilang makalimutan itong mga expose natin. Kaya kayo mga kababayan, huwag yung kakalimutan lagi ang pulburon, hindi mo pera yan, pulburonic si Kuting. Lagi niyong i-comment. Si Lisa Ahas Smugs, sama-sama tayo maging milyonaryo. Buskahin nyo ng buskahin ang TikTok. Diba? Atak-atak kayo ng comment tungkol sa ginagawa nila. Even itong People's Initiative na ito, gusto nilang kalimutan. The reason why, okay, may nakausap tayong Puting Ahas, di ba, sabi ko naman sa inyo, na ang target talaga nitong bayaran ng China na pinalabas ni Lisa Smugs, na kami ni SAS ay bayaran ng China through Martin Andanar, ay para kalimutan nyo ang issue. Yung tunay na issue na si Kuting ay pulburonic, na si Lisa ay nangangamkam ng pera ng iba't ibang ahensya, na si Lisa ay nagpapanalo ng loto through milyonaryo, na hanggang ngayon, tahimik na naman si Tulfo, wala nang yabang niya, kung di, what? Kaya nga sabi ko, ang tanong ko, Tulfo, nabayaran ka na ba ng 1 bilyon? Kayo ni Pimentel. Napansin nyo? This is the purpose. Gusto po nilang patayin ang issue para mapupunta sa amin, okay, ni SAS, ang tungkol dito sa bayaran ng China. Ulit-ulitin ko, itong si Jotox, Katrina Ponce, di ba? Itong babaeng ginayupak na ito, di ba, na mukhang nasobrahan sa formalin. Yung mukha, Diyos ko, nasobrahan, parang nasunog na. Talaga namang inutusan ni Lisa yan para what? Para ilihis ang mga kwento, ang mga issue patungkol sa kanila. Okay? So, ayon sa ating Puting Ahas, they are really spending a lot of money para ilihis ang issue. Tanggalin sa social media ang tungkol sa pagiging bangag ni Kuting. Tanggalin, Maharlika, yung mga in-expose mo na tungkol sa pagiging bangag, tungkol sa pagnanakaw. Sabi ko, paulit-ulit para tayong may ikulalya dito na sasabihin sa taong bayan na si Lisa Ahas Araneta Smugs ang nasa likod ng lahat ng ito. So, dahil nga syempre, pag nawala na sila, di ba, pag pumantay na paan ni Lisa Smugs at mawala na silang lahat dyan, yung mga inappoint nilang mga kamag-anak nila, katulad ni Jotox Ponce Enrile, na kung saan, you know, na alam nyo naman kung gaano kadumi, di ba? Kadumi ang record ng mga yan, ng gugurgur. Okay, may nag-send lang sa akin. Ito, Katrina Ponce, sagutin mo to. Ito, dated June 29, 1981. Para lang natin maalala, sino ba itong umaatake kay Maharlika at kay SAS at saka kay Andanar na sinasabing bayaran kami ng China. My God, my goodness, nakakatawa. Actually, nag-joke na ako kay SAS. Sabi ko, SAS,
idemanda kaya natin siya para maubos natin yung benta ng corned beef. Sabi ko, Natasha, tawa-tawa, that was a joke, sabi namin ni Sas. You know what? Yung mga ganitong klaseng black ops ni Lisa, ay hindi ito uubra. Sino naman maniniwala sa kanya na ako'y bayaran ng China? Dahil kung ako ay bayaran ng China, di ba? Eh di sana ang yaman ko na, di ba? Diyos ko po, China, ang dami nilang pera. Sa totoo lang, to be honest with you, mga palangga, every time na bumili ako ng damit, sumula nung pumunta ako dito sa Amerika, hindi naman ako anti-China, okay? Hindi naman ako nagkipag-away sa China, hindi ako katulad ni Kuting. Kasi I'm always for the harmonious relationship. Kasi may pakinabang naman ng China sa Amerika. It's, ayoko nang madugo. Si Kuting lang ang may gusto niyan. So bago ko basahin yung article, nung tumuto ako sa Amerika, alam mo ba, pag bumibili ako ng damit, tinitignan ko, naghahanap ako ng made in the Philippines talaga. Nagtatanong pa ako, even pag bumibili ako ng damit na online, hanggat maaari, sinisearch ko, blouse, ruffles, chuchu, made in the Philippines. Ganyan. So, minsan nadadala ako sa socks, may mga konti-konting made in the Philippines na mga maliliit na may purse, may mga nakikita ako dati. Pero ang mamahal ng made in the Philippines. So, kapag nag-shopping ka, wala kang choice. Halos lahat made in China dito sa Amerika. Nakita nyo? So, ba't ako, bilang isang Pilipino, gusto ko suportahan ang sariling atin. Kaya nga kahit nung dumating ako sa Amerika, lahat ng pwede kong bilhin na made in made in the Philippines, hinahanap ko siya. So, going back tayo dito sa kasinungalingan ni Jotox. Okay? Ikaw, Katrina, ito June 29, 1981. Basahin ko lang. Man shot as he pleaded. Okay, Manila, June 28, a soldier assigned as a bodyguard to the son of the Philippine Defense Minister, Juan Ponce Enrile, shot a Filipino businessman, said to have been on his knees pleading for his life. Press report said today. Okay? Imagine mo. So, sabi dito, a soldier assigned as a bodyguard to the son of the Philippine Defense shot. So, ang sundalo ang Chumugi. Okay? The report said the bodyguard shot Ricardo Manalad, 28 years old, 5 times after he allegedly stepped on the foot of Mr. Jackie Ponce Enrile outside a disco in the penthouse of one of Manila's plush hotels. Okay? So, matagal, narinig nyo na to. Naapakan lang, Jotox, yung paan ng kapatid mo nung kayo'y mga kabataan. Maliban sa issue mo kay Anido. Tapos, tignan natin, bakit binaril ng gwardya? Okay, ng bodyguard pala, ng mga Enrile. So, may basbas. Hindi naman siguro magbabaril lang ganun-ganun lang ang kung hindi inutusan ng kanyang amo. Mr. Manalad later died. So, imagine mo, Katrina, hindi ba kayo hinahunting ng mga kinitil ang buhay dahil sa inyo? Mr. Enrile is the son of the Philippine Defense Minister Juan Ponce Enrile. It was the 4th incident involving the Defense Minister's son and his bodyguard. So kasama yung pagkitil sa jowa mo, Katrina. Diba? Jotox. Diba? Na si Alfie Anido na hanggang ngayon hindi nabigyan ng hustisya. Na ayon dyan sa mga balita, mayroon yan sa PEP, na ang iyong kapatid ang Chumugi sa iyong jowa. Okay? Last year report said a similar group headed by the young Enrile, ito ngayong Jack, broke into a party and in September his bodyguards were tagged by the suburban police as the suspected killers of 2 Philippine Navy men who encountered the group in the car park of Manila's nightclub. Nung unang panahon kasi, may nagchika sa akin, nakataga dito na yaman-yamanan din sa Los Angeles. Nung mga panahon pa lang yun, nung bata pa, yung kayo, Jotox, siga-sigaan talaga kayo, inatatakutan kayo ng tao. Ito yung during martial law, right? So kaya sabi ko, ang martial law may kabutihan, may kasamaan. Lagi kong sinasabi yan, may magandang nangyari sa martial law, mayroon din kasamaan. At ito yun, na sinamantala ninyo ang kapangyarihan
'Di ba? Ang kapangyarihan ng tatay mo na, hindi ko alam, tagal ng buhay, sabi nga nila, ang masamang damo, mas tagal daw mamatay, 'di ba? Para may ganon. Ngayon, wala kayong may pagmamalaki. Kayong mga Enrile, wala kayong may pagmamalaki. Kahit na punuin mo ng Jotox yung mukha mo, magpakalat ka ng kasinungalingan na si Maharlika, si Sas ay bayad ng China, ulit, you have the capacity na mag-imbestiga o kasuhan o idalagay mo dito sa Amerika na sasabihin mo ako ay nakikipag-traitor sa aking bayan na ako ay bayad ng China, dalhin nyo. You have all the money. Bakit hindi nyo kami kasuhan? Na kami ay treason yan, pagtatraidor. Di ba? Yan ang pagkakataon ninyo. Nalitisin kami ng bonggang-bongga. Wala. So, sabi dito, a few years ago, Mr. Enrile and his bodyguards also figured in an incident involving breaking into a private party which resulted into the killing of teenage schoolboy. So, ito po yan, ang article. Move a little bit, darling. Okay? So, ito. Yan yung article na sinend sa akin. So, ano to? Ano tong article na ito? Alam na ng mga lolo't lola nyo to. Kasi tayo mga bata pa kayo. Iba sa inyo, di ba, pinapanganak. Na ang mga Enrile at ang mga Marcos, dapat ilubog na natin sila sa imbornal. Never ever Marcos again. Kahit si ate, sabi ni Nestin Truly, never ever tapusin na natin to. Tapusin na natin. Imagine mo, bumabalik nung panahon ng Marcos Sr. Sino ba ito, mga ito? Sila din yung mga nasa likod. Imagine mo, nasa CESA, si Jotox, na inamin mismo ng tatay nila na mga durugista sila, na nagdudurog sila, nagpupulburon sila. Kaya wala na talagang tsansa ang ating bayan. Wala na hanggat payagan nyo pa na si Kuting ay manatili. Okay? Dahil, mga kababayan, even mainstream media, sabi ko sa inyo, takot sila dahil baka gurgurin sila. Sabi ko sa inyo, ang kapangyarihan ng taong bayan, ang inyong mga boses, ayan dapat. Sa sobrang daming kahayupan ng ginagawa ng gobyernong ito, yung pabayaan ni Kuting ang mga binaha, mas pinili niya ang mag-party, magpa-fireworks si Lisa, walang pakialam, milyon-milyon ang ginagamit sa fireworks, gigipitin ang mga empleyado, babayaran ang mga tao, through People's Initiative, lilinlangin ang mga tao, lahat pakikipagsabwatan sa Bureau of Customs, at yan sa agriculture, lahat na mamayagpag ang mga kasamaan. Michael Ma, pagpapalaya nila sa mga sangkot sa droga, kaya naman, broad daylight, palakad-lakad sa inyong mga kalye, ang mga pulboronic. See? So, ito yung gustong pagtakpan ni Lisa para malipat ang atensyon, Maharlika, bayaran ng China, ganyan-ganyan. Kung sabi ko nga, kung bubuksan ninyo ang inyong mga kaisipan, mga kababayan, na sila ay may kapangyarihan para i-report dito sa Amerika na, hoy, yung tao ninyo, yung Maharlika na yan, ay bayaran ng China. Di ba, malakas daw sila dito sa Amerika. Yan ang mga drama ni Lisa Smugs. Di ba? Kaya hindi sila natatakot na magkaroon ng people power. Dahil daw backup nila ang bayan ko. See that? Imagine nyo ang ginagawa ng mga to. So again, kung meron silang ebidensya kahit piso lang na binigay ni Martin Andanar. Di ba? Bakit hindi nila, dalhin yan dito sa gobyerno ng Amerika. Litisin nila ako na si Maharlika ay bayad ng China. But definitely, yaan ay pang-lito lang para nga kalimutan natin ang tunay na issue ng ginagawa ni Kuting na pagiging polboron. Kalimutan natin na mismo sa loob ng Malacanang ay nagkakaroon sila ng sesyon. Diba? Dahil sobrang grabe yung naging impact nung speech ni Pangulong Duterte na sinabi niya na si Bongbong Marcos Jr. ay isang bangag at kanyang asawa ay pakialamera sa lahat ng bagay at lahat ng kapalpakan nasa kanila. Yan ang nakakalimutan. Huwag kayong, mga kababayan, huwag kayong magpadala dito sa mga issue nila. Okay? Dahil kung si Maharlika ay bayad ng kahit sino man o ng China na lang kasi may raming pera sa China, hindi na po tayo, dapat ngayon ay hindi na tayo nagtatrabaho. Dapat wala na. Okay? Nag-enjoy na lang tayo. We travel the world. Like siguro, araw-araw, nandoon ako kung saan-saan. But I can travel the world even
hindi tayo bayaran ng China. Di ba? Nagaling mismo sa pinaghirapan natin. So ito ay mga distraction. Okay? To distract that, kung ang target ko ay si Lisa Smugs at ang puting ng Norte sa kanilang mga kahayupan, ang target nila ay ako at saka si Sas. Kasi yung kami parang yung pinaka, although lahat naman majingay, yung iba lang, mga lata. You know? Mga lata. Pero kami talaga, kasi very, kumbaga, natitrending eh. Kumbaga, imagine mo may kanta na ngayon na Pulburon. Di ba? Nakita nyo? Yung kantang, meron na palang kantang Pulburon, meron na palang Tambalusos na kanta. So yung mga words natin dito, okay, yung mga pinapa-viral, pinapa-trending natin, niyayakap ng taong bayan. Kumbaga, nagkakaroon ng impact. So, yan. Kaya, yun ang gusto nilang patayin. Kaya, more dun sa mga mga banda na yun. Taga Davao yata, mga Bisaya, kaya yata yun, yung mga kumanta ng Pulburon. Baka patayin yung mga, gurgurin yung kanilang mga Facebook page or ano man yung mga platform nila. Kasi ayaw ni Lisa at ni Kuting yan. So, gagawin nila lahat para ma-shut down ang mga bunganga natin. Not only that, ma-shut down ang ating mga Facebook page at inumpisa na nila nga sa akin. Imagine mo, 2 Facebook page o natuwa naman ang mga hitad. Diba? Ay, wala ng Facebook si Maharlika, hindi na siya magsasalita. Buhay pa rin naman ako ngayon. Di ba? Buhay pa rin naman ako ngayon. Sabi ko nga, ang bunganga ko, para siyang agos mula sa Maria Cristina Falls. May tubig pa ba doon? O mula sa falls, na kahit pasakan mo ng basahan, pasakan mo kung anong pasakan, kakawala at kakawala ang bunganga ni Maharlika. Maaampat mo lang ang bunganga ni Maharlika kapag ginurgur ni Lisa. Pero hindi natin sila hayaang magpapagurgur tayo sa mga hinayupak na ito. Kung sila ay makapangyarihan, hawak nila ang pera ng bayan, hawak nila ang mga goons, lahat, mas makapangyarihan ang boses at katotohanan. Kaya nga sa tulong ninyo, wag po kayong lumayo sa issue. Ang target natin is ulo ng ahas. Kinakalimutan nyo na ang maya-maya na nananalo sa loto. Sama-sama tayo maging milyonaryo. Yaan. Kaya ulit-ulitin natin yan. Pinatay nila ang issue sa Senado. Wala. Diba? Nagga-grandstanding si Tulfo ng kung anong kaletsihan dyan. Kasi gusto nilang kalimutan ninyo. Move on to another. Kaya dito po sa channel ko, lagi nating babalik-balikan ang mga issue patungkol sa pagpapalabas nila ni Lisa sa mga sindikato katulad ni Mark Anthony Sayarot na nahulihan ng tuni-tuniladang pulburon na nakakasama nila yan sa kanilang mga travel, diba? At nakawala yan. Pinakawala yan. Non-bailable ang case niyan, pero nakawala. So gusto nilang makalimutan yung involvement ni Ana Corda dito sa mga Chinese na nagbibenta rin ng pulburon. Okay? Si Ana Corda na ginigipit si General Macanas, di ba? Sinabi ko sa inyo na kasabwat niya, pinakita ko na yan, dyan, balikan nyo na lang yung vlog, na si Acorda, si PNP ay kasabwat ng mga Chino na nag-aano ng pulburon. Yan ay ayon sa ating puting ahas. At pinakita ko sa inyo yan, well, di ko pinakita yung mga IT kasi may mga address doon. Pero nasa akin lahat yan. Okay? Kaya yan si Acorda, kung manggigipit, okay, manggigipit, katulad ng panggigipit niya, kay General Macanas, magkaso-kaso siya, nandiyan naman ang mga ebidensya, okay, na ina-accommodate niya yung mga sindikato dyan sa PNP. Okay? So, gusto nilang makalimutan si Virgilio Lazo, okay, na nang jombag ng abogado dyan sa PIDEA. Yan ang gusto nilang makalimutan. Gusto nilang makalimutan ninyo, mga kababayan, na si Lisa ay ipinagdamot ang potato corner sa loob ng Malacanang. At ito bagong-bago. Okay? Yung mga government employees, okay, yung mga civil service, okay, employees, yung hindi sila in-appoint. Alright? So, dyan sa Malacanang, nag-report sa atin na Miss Maharlika ay tatanggalin daw ni Lisa Smugs. Sabi ko sa inyo, lahat ng ulo nito ay si Lisa Smugs. Diyan sa PMS, diyan sa mga trabahador sa loob ng Malacanang, gusto nilang iparating sa atin na yung 6,000 pesos nilang allowance para sa kanilang uniform ay tatanggalin. Okay? Hindi ko lang alam at this moment kung natanggal na, pero planong tanggalin ni Lisa ang 6,000
pesos na uniform allowance sa mga empleyado po ng Malacanang. Hindi ko lang alam kung sa ibang mga government, kung may government employees dito, sa let's say sa DPWH, sa DSWD, sa iba pang mga ahensya, kung tatanggalin yung 6,000 na yan kasi nakalagay po yan sa General Appropriation Act, yung 6,000 pesos na yan. So, I don't know kung paano nila tatanggalin, okay, yung 6,000 pesos na yan. Imagine ninyo, kung matuloy yan, kaya nga pinipreemptan natin para malaman ninyo, yung kanilang 6,000 pesos, ilan yan sila? Ilang tao, ba? Ilang milyon ba ang government employees? Imagine mo, kung tatanggalin nila illegally yan, so napakalaking kam-kam na naman yan, mga kababayan. Sa PNP may ganyan? Alin may ganyan? Tatanggalin yung mga allowance? Corazon Ostero, thank you. Okay. Madam, you look beautiful, sabi ni Melba Sutcliffe. Alright? Okay, the wealth of Maharlikan will fight to the last, sabi ni Jennifer Candundog. Ayan. So ngayon, yan ngayon ang issue sa loob ng Malacanang. At, ulitin ko muli, gustong kalimutan, gusto ni Lisa na matakpan, bayaran ng China, yung issue na yung mga Facebook account, especially sa Malacanang, kasi dyan yung mga puting asa natin lumalabas, nakalagin sa mga computer para may access sila, para namomonitor ng mga buwakan ng inang mga tauhan ni Lisa Smugs, kung sino ang tinitext, kung sinong kausap, kung paano kayo nag-engage. Okay? This is all about na empleyado sa Malacanang na dumaan sa Civil Service Commission. Hindi yung mga in-appoint. Pero may mga iba-iba pa tayong matitira dyan, di ba? Although binabalasa na nga nila, dahil nga ni Rodtag o ni Rodrigo at Rodriguez, di ba? Tag itong mga taong ito, gustong tanggalin. Yan ngayon ang ini-impose dyan. Okay? Na pangimasukan nila ang Facebook account. At ito ay invasion of privacy. Panghihimasok, parang pinasok yung hubad mong katawan. Diba? Kasi diba sa iyong mga Facebook account, nandiyan yung mga secret mo, yung mga ex mo, tinext-text mo. Diba? Yung mga gano'n, mga crush mo nandoon. Imagine mo, panghihimasukan nila yung personal mong buhay dahil lang sa pagiging chararat o pagiging buang ni Lisa. Tamang pulburon yan. Paano? Martial law na ito. Hindi nyo ba nararamdaman? Paulit-ulit nung sabihin sa inyo na ang mga mainstream media ay takot. Paulit-ulit nating sinasabi sa inyo na magsalita kayo. Balikan natin, i-promote natin yung tatlo na tinanggal sa presidential communication, si Purificacion, si Pedroche, si Reformina, na hirap na gusto na magsalita. Kung ano yung naranasan nila sa kademonyuhan ni Lisa during presidential communication, time nila nung nandoon sila. Nakikita mo yung, follow nyo yung kanilang YouTube account. Hanapin nyo na lang, I forgot. Kasi ang haba ng inyong, palangga, ang haba, 3F Studio yata yung kanilang YouTube channel. Yeah? 3F, third floor yun eh. Kaya third floor yun, kasi nung nangangampaign sila, nung doon sa headquarters ni Kuting, nasa third floor sila, kaya 3F Studio. So alam mo, pinanood ko sila, I don't know them. Okay, si Ina lang ang kilala ko doon. Pero yung dalawa, ramdam ko yung sakit ng puso nila na gusto na nilang ibuga yung apoy. Okay? Kung sabihin nila kung gaano kahayop ang administrasyon, kung gaano kademonyo ang gobyerno. Pero meron silang pag-aalinlangan sa kanilang buhay kasi pwede sila talagang ipagurgur ni Lisa. So imagine mo, eto yung katotohanan na nilalatag natin sa inyo na gusto nilang pagtakpan. Kaya naman, all out ang binibigay na salapi ni Lisa Smugs sa mga trolls, sa mga dugyot, sa mga black ops operator para linlangin kayo. So yung nakikita ninyong narrative na pinababang mo si Kuting, si Lisa, si Tambalostos, this is all paid ni Ahas. Okay? The only thing na hindi paid dito, yung bunganga ko at ang mga kamay ninyo at ang mga boses ninyo. Ito po yung katotohanan. Kasi takot na takot sila. Kita mo? Diba? Takot na takot sila nung nababasa kasi nila yung comment na kapag inaresto nyo si Duterte sa pamamagitan ng pagigipit mo dyan sa ICC na yan,
tignan ninyo, magtatayo ang mga taga Davao. Diba? Ang mga tao ay lalabas. Actually, may nakausap ako kanina. Sabi ko, kumusta ba yung sitwasyon dyan? Anong sabi sa akin? Miss Marlica, naghihintay na lang kami na damputin nila si Digong. At lalabas kami sa kalsada. Lalabas kami at ipaglalaban namin. Sabi niya, ang Pangulong Duterte, ipaglaban namin, paglaban ka namin, sabi pa sa akin eh. Dahil sabi ng palangga ko, katuwang ka namin dito sa boses mo at yung ulo mo may patong na oras na dinampot nila si Duterte, kasama kami doon. So kaya naman, natatakot na yan sila, iniistima din nila kung ano ba yung magiging impact ng taong bayan. Diba? So, nung ating 2-3 days ago, nanawagan ako sa inyo na maggumawa kayo ng mga video ninyo, diba? Video ninyo na magsabi na Marcos resign o nasusuka. Ang dami pang mga nagme-message sa akin pero naging busy ako today. So, ipopost po natin yung mga video ninyo. So, kung gusto niyo pa mag-send ng mga video, ito lang ang aking email, maharlikanetwork@protonmail.com. Okay? Madali lang naman tandaan yan. maharlikanetwork@protonmail.com. So, dyan nyo siya send ng bonggang-bongga para matanggap ko. Huwag po kayo bastang magpa-follow ng page. Mga kababayan, ipapaalala ko sa inyo, huwag kayo mag-follow ng page na hindi galing sa link nitong ating Facebook Live. Okay? Facebook Live, ating YouTube Live. Kasi nga, paalalahanin ko kayo, isa po kayo sa target. Tayong lahat ay target. Na inaantay lang nila na magkamali kayo, ma-shoot ang message nyo sa ahas ng Malacanang. Kasi ginagaya nila yung aking Facebook page. Ginagaya nila yung aking channel. Lahat. Para po kayo maligaw. Okay? So, to make sure na hindi po kayo mapahamak at magurgor ng gobyernong ito, kung di pa kayo nakapalo sa Maharlika Network sa Facebook ko, which is 24,000 pa lang yung ating subscribers dyan, then ang Boljacan is 50,000, make sure na dyan kayo nakapindot sa link. At kung meron kayong mga expose, dyan na po kayo sa Maharlika Network, protonmail.com. Pero yung isang page, mail natin, active pa naman yun. Matatanggap ko pa naman yun. But yan daw po kasi hindi ma-hack. Tama ba? Right? Okay. Pasagutin natin daw. Palangga, nabaltaan mo yung hiwalayan ni Bea and Dominic, ang katriangle sa government official. Ito ay nangurakot rin kasi, kinakatusan ng government official ang 150K ang pondo a month. Okay. Sige, I will talk about that. Okay, pag-usapan natin. So, may tumawag sa akin kanina. Okay, tungkol dito na nakakikilala kay Bea at kay Dominic. Di ba ang sabi dyan? Actually, hindi ko alam ang balita, pero dahil sa kanya nalaman ko. Na ito palang jowa, tama ka doon. Sino nagsabi nun? Palangga. Sorry, Palangga, nabanggit ko ba yung name mo? Okay. So, ang sabi doon ay si It's Maria. It's Maria, ang kwento nga doon, ito doon Dominic ay binabahay ng congressman. Tinatanong ko pa kung sino yung congressman. Wala pa tayong pangalan. Yan ang aalamin ko. Alam niyo na ba yung pangalan? So, ito pala, ayon sa ating puting ahas, ito palang congressman na umiispada kay Dominic ay dati, ex daw din ni Bea Alonzo yon. Okay? Ex daw yung congressman na yon na chumutsupapu. Chumutsupapu. Dito kay Dominic, Diyos ka ba, ito kasi si Maria eh. Chumutsupapu. Yeah, binabahay. Ay, ex daw yun ni Bea. Then, ang balita, di ba, parang pinaimbestigahan. Baka daw si Salceda. Sabi, meron ba? O, hindi ako nagsabi niyan, ha? Ay, pwede. O, di ba? Baka daw si Sandra. Ay, hindi ko alam. O, kasi ACDC yun, eh. May lumabas na ba na pangalan? Oy, backdoor din pala. Oo, sabi ni Cotton Pin. May nagchika bumbum sa akin. Sabi ni Christopher, hindi ko alam hindi ko alam yung talagang mga balita. Pero nagchika bumbum saan kilala si Bea. At naniniwala ako sa kanya na kilala ni si Bea. Kasi taga-showbiz din ito. Sabi ko, grabe naman, may ganun. Kasi ayoko sana pag-usapan. But since you are right, kung ito ay galing sa pera ng bayan, ay buha ka ng inang, wala palang kwenta itong lalaki ni Bea Alonzo. Dahil, pinagkikitaan, Chupapuy. Si Chupapuy. Sabi ni Sesame si Chupapoy daw. Ano ba balita? Okay, madam, parang ubi halaya. Ako? Oo, ubi halaya talaga tayo Palangga. Parang ubi pa. Diba?
Siyempre, dapat may mga ganun. Dapat isusuot ko to sa Disneyland para Disney Princess tam. 'Di ba? Disney Princess ang drama ko. Di ba ganito? Sino nga ba? Sino yung Disney Princess na naka-purple? Magsulat kayo dyan. Di ba? Chubaboy. Si Rachel natatawa, okay? So, nakita niyo kung gaano kadumi. Okay, gaano kadumi. Kung totoo man yun, hindi natin alam kasi pinaimbestigahan pa lang. Kung totoo man yun na chinuchupapoy, okay? Okay? Sabi nung isa si Fiona daw, di ba? At least ako pinakamagandang Fiona, di ba? Pwede na. Kamukha ni Robles. Sino? Si Ursula, pwede rin. Si Fiona, si Fiona naka-green yon. Di ba? Kamukha, mas masahol pa. Well, maganda pa nga si Fiona kay Lisa Smuggs. Ano ka ba? Sabi ni Christopher Min, ito magchika tayo. Hindi senator at hindi congressman daw. Ayaw mo na sila. But anyway, wala pa akong puting ahas tungkol sa pag-chupapoy ni Dominic at saka hindi ko siya kilala. Okay? Hindi naman talaga ako nagpapalo. Pero si Bea Alonzo kilala ko. Siyempre magandang artista yan. At nung nahuli niya, o nalaman na good for you, Bea. Diba? Imagine mo, ang chinuchupapoy. yung jowa. Di ba? Ikakasal na sana sila. I have a balita pala. Kung hindi nyo pa alam, magpapakasal pala sana sila sa France. Nabanggit na ba yan sa balita? Naikwento lang sa akin. I don't know kung gaano ka-friend. So, magpapakasal daw sana sila sa France. Tapos, ang reception is sa Okada. Sa Okada Manila sana ang reception nila. So, hindi na matutuloy kasi nalaman na, what? Okay? Na may chinuchupapo daw siyang iba. Ismar ka, balita ko na ibenta na ang, ayun, si Princess Jasmine na naka-purple. Ticklish, thank you. Siya talagang nasa isip ko. Talaga itong mga hitad na ito. Ewan ko sa inyo. Controversial daw ngayon talaga ang dami nag-chika boom boom, Okay. Shooting the eye ang uya. Okay. Okay. Sabi dito, Bea, Miss Marley, good evening. Not related to topic now. Tanong ko lang, yung sabi mo nahiwalay si Jahas at Kuting 1 year na, sino ang nagpabalik kay Jahas dahil tatakbo si Kuting sa 2022 election? That's a good question. Kahit naman din magkahiwalayan sila sa kwarto kasi si Kuting, nasusuka na yan sa kipay ni Lisa. Magkahiwalayan sila sa Malacanang. Sino nagpabalik? That's a good question, Parang nabanggit siya. Hayaan mo alalahanin ko sa dami ng information para kunyari buo sila. Okay, buo sila ni Lisa Smuggs. Pero you know what? Itong mga pangyayari ngayon dyan, dapat talaga magsalita na si Amy Marcos. Magsalita na siya, naibukin din na si Lisa. Kaya nga, hanggat hindi niya, di ba si Madam Butterfly, sabi ni Cotton Pin 25, yung mga nakaraan yata, pinaaayos sila. Pero dun sa I forgot pa lang, alalahanin ko yung chika. So, si Kuting, mayroon niyang pag-ibig na tunay. Kasi lang may jowa na rin. Di ba nilabas ni Daryl Yap? Pangalanan na natin, si Christine Duque. Pinangalanan ni Daryl Yap. Di ba? Si Ting Duque yung nirepost niya yung post ba yun ni Bea Alonzo something. Anyway, so yun yung tunay na mahal ni Ayan, pag narinig ni Lisa to, magwawala na naman yan. Okay, chika, showbiz. Si Christine Duque, ayon sa ating puting ahas, mga palangga, okay, na pinost ni Daryl Yap, yun yung ex ni Kuting. Okay? Na maganda di hama. Kumbaga lamang ng 1,000, ng 1 million paligo kaysa kay Lisa. Si Ting 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 Ting, yun na yun yung blind item natin. Na si Ting 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 Ting, di ba? Yun daw talaga ang minamahal ni Kuting. Kaya naman, hanggang ngayon, si Lisa Smuggs ay bitter. Kaya lagi niyong i-comment yan, okay? Yan ang ganti natin sa kanya. I-comment nyo sa Facebook ni Lisa Smuggs, sa kanyang Instagram, kasi mababasa nyo yan. Sabihin nyo, isa kang basura, mas maganda pa sa'yo si Ting 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 Ting. Okay? Diyan siya galit na galit. Kasi si Lisa Smuggs, lahat pinagsisilosan niya. Ganon siya kabuang. Ganon po siya kapraning. Kaya asarin natin ang asarin hanggang sa pumantay ang kanyang mga paa. Sa mga asar,
asa rin yun, sasabi mo, ay, sabi ni Maharlika, lamang daw si Ting 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 Duque sa'yo ng 1 million na paligo. Kasi si Lisa naliligo siguro sa Basakan. Sa Basakan naliligo ang hitad. Alright? Okay. Ting 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 Ting. Si nanay natawa ng tawa, si Marvic Tajama at si Joseph Milan nandito. Okay? Ba, okay pa iniahas. Oo, kasi ano yun, amoy jalak, tsaka amoy nicotine, mga palangga. Meron sabihin ako sa inyo, mga palangga, meron magiging bago dito sa ating channel. Maharlika Network News Edition. Nalala nyo, noong panahon ng pandemic, nag-newscast tayo dito, pero meron tayong twist. So, abangan nyo yan. Hindi na lang boljak-boljak. So, magkakalap tayo ng iba't ibang mga balita at dito ay ipapahatid natin sa inyo ng bonggang-bongga ng may konting twist ng balita. It's like mainstream, pero mayroong katatawanan. Diba? Gusto nyo ba yon? Maharlika News Network Edition. Right? Anyway, this is your fair lady Maharlika na ubing-ubing halaya. Sabi ni Palangga, ako si Jasmine. Alright. Na nagsasabi sa inyo, deal, may alinto. Alright? This is your fair lady. Hindi po tayo susuko sa laban dahil hanggat nandiyan ang aking mga palangga, tuloy-tuloy.